Mga Pops, maghanda po tayo sa maulang panahon dahil sa severe tropical storm Opong. Sabi ng Pag-asa, bukas ng madaling araw ay posibleng maglandfall ang bagyo sa Northern Samar. Nakaambang sunod na tamaan ng Bicol Region bukas ng umaga, saka tatawirin ang Southern Luzon. Nakataas na ang storm signal number 3 sa Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Habang kasama naman ang Metro Manila sa nasa ilalim ng storm signal number 1. Maghanda rin sa masamang panahon ang mga nakatira sa Mimaropa, Calabarzon, Central Luzon at Mindanao. Kahit mahirap, tuloy ang pag-aaral at pag-sideline sa pagtitinda ng isang college student mula Cabanatuan. Pero hindi lang sarili ang kanyang tinutustusan, maging ang pagpapagamot ng kanyang nanay na may cancer. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. Hindi lang gamit pang eskwela ang bitbit ni Nathaniel kapag pumapasok bilang second-year college student sa kursong BSBA Major in Marketing Management. Dala niya rin ang mga panindang lumpia, turon at minsan ice candy. Yan ay para matustusan ang pag-aaral. 2022 naman po, doon na po nagkasakit yung parents ko po na may cancer na po siya. And then, hindi po talaga ako magka-college kasi nga po, hindi po kaya magtrabaho ng nanay ko. And then, hindi ko rin naman po expect na, ayun po, yung idea ko po is magtinda na lang po sa school para po ipagpatuloy yung college ko. Pumanaw nito lamang Marso dahil sa stage 4 bone cancer ang kanyang ama. Kaya siya na ang umaalalay sa pagpapagamot ng kanyang nanay na na-diagnose ng stage 2 thyroid cancer noon pang 2022. Siyam naman daw silang magkakapatid. Pero may isa na ring pumanaw dahil sa sakit sa puso. Ang iba naman, may kanya-kanya ng pamilya at bata pa ang naiwan sa kanila. Kaya sila ng nanay niya nagtutulungan na lang sa paglalako. Ako po, sa school po ako naglalako, tapos si nanay ko naman po, nagbebenta po ng ulam po. Kasama po yung maliliit yung kapatid. Po sa ano po namin, sa lugar lang po namin. Kasi nga po, hindi na po kaya ng katawan niya na sa malalayong lugar. Hindi niya po kaya kasi nga po, nangihina na rin po yung katawan niya. Pero kulang na kulang pa rin ang kanilang kita. Kaya nagdesisyon din ng kanyang ina na hindi magpa-chemotherapy dahil sa kakulangan ng pera. Sinasabi po niya palagi is yung gastos lang po talaga. Ang lagi niya po sabi sa amin, ayos lang po siya. Basta po, ang gusto niya lang po is makapagtapos po kami ng pag-aaral. And saka lagi niya po sinasabi sa amin na mas unahin po namin talaga yung pag-aaral namin kaysa po unahin po namin siya ngayon. Kaya ang pangarap ni Nathaniel ay makapagtapos upang matulungan ang kanyang mga kapatid at mapagamot ang kanyang ina. Sa mga tao po na willing pong tumulong po sa parents ko po, kahit sa parents ko lang po, sa mga kapatid ko po, malaki pong bagay sa amin yung matulungan po kami dahil nga po sa sitwasyon ng buhay namin. Kahit hindi na po yung pag-aaral ko kasi po, kaya ko naman po yung sarili ko. Lahat ng pagsisikap may kanya-kanyang inaasam na bunga. Mahirap pero kung sasamahan ito ng tiyaga at pag-asa ay makakamit rin ang pinapangarap. Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang mukha ng balita. Ang kwento ng pagsisikap ni Nathaniel, pag-usapan natin kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, bago ba naging breadwinner itong si Nathaniel, sino ba ang breadwinner ng pamilya? Ang totoo niyan, Papso, ang pagkakakwento niya sa atin ay simula elementary siya ay paglalako na talaga yung kanilang hanap-buhay. At kasama pa noon dati yung kanyang ama na namayapan na nitong Marso lamang. At ngayon nga, dahil nga namayapan na ang kanyang ama at may kanya-kanyang pamilya na rin yung kanyang mga kapatid, ay kinailangan niyang siya yung mag-step up at siya naman yung maging magtustos sa kanyang pamilya at syempre sa kanyang ina rin. Okay, Jazz, anong sabi ng mga kaklase at prof ni Nathaniel sa kanyang paglalako sa eskwelahan, sa kanyang pagbabanat ng buto? Yun yung pinagpapasalamat ni Nathaniel, Paps, no? Kasi napaka-supportive daw ng kanyang mga kaibigan at kaklase na katunayan nga daw habang nagkaklase sila ay meron ding mga bumibili sa kanyang paninda. At yung paaralan din naman niya na doon din siya nag-aral ng senior high school ay talagang suportado daw siya sa kanyang paglalako at hinahayaan siya at pinapayagan siyang magbenta roon sa loob ng paaralan at habang nagkaklase. So hindi siya pinagbabawalan, hinahayaan na lamang para kumita ng kaunti. Tama ka dyan, Paps. Kaya talagang kahit na medyo mahirap ng pagsabayin kung talaga. Kung tutusin, bawal talaga yan, pero hinahayaan siya. Special dahil consideration. naiintindihan yung sitwasyon nila, Paps. Okay, Jazz, sino na lang ba ang kasama nila sa bahay para sana makatulong? Sana sinubukan ba nilang lumapit sa mga government agencies?
Ang natira na lang sa kanilang bahay, Paps, no, yung nanay niya, siya, Oo. at yung 4 niyang kapatid na maliliit pa, at ang pinakamatanda ay nasa high school pa, at siya naman Oo. nasa college. Kaya naman hindi pa masyadong Puro bata pa talaga. hindi pa talaga Oo. makakatulong sa pagtatrabaho. Ang nagiging tulong na lang nila, Paps, ay samahan yung kanilang ina sa paglalako, at siya naman, dahil siya nga ang natirang pinakamatanda, ay siya na lang yung tumutulong sa kanyang nanay. At yung sa paglapit naman sa mga government agency, Paps, ang nabanggit niya sa atin ay meron kasing mga maintenance na gamot Ayun. na iniinom ang kanyang Malaking ina. gastos. Malaking Oo. gastos. Oo. Yun yung kanilang hinihingi ng tulong sa mga government agencies. Pero yun ay kapalit lamang ng chemotherapy. Hindi nito masusure na talagang magagamot yung kanyang Ayun. sakit. Paps. Ayun, sana maraming tumulong dito, Tama, no? Paps. Kina Nathaniel, maraming salamat. Mobile Journal Jazz Paredes.